Amber POV. Marahang itinulak ni Amber ang pinto ng kwarto nila ni Lily sa private villa. Maingat siyang pumasok doon at nang muli niyang maisara ang pinto, pumikit siya at nangihinang sumandal sa dahon na yon. Katatapos lang nila maghapunan at kaalis lang din ni Sebastian. Sebastian overstayed at kung paano niya nairaos ng ilang oras na kasama to sa iisang lugar, hindi niya alam. Marahil dahil ang iniisip niya, naroon to upang pagbigyan ng anak niya. Hindi pa niya nakita ang kanyang anak na masayang nakikipag-usap at nakikipaglaro sa ibang tao. Kahit kay Willa, Lolo Eliseo o sa kahit sa kanya. Sinasamahan ni Lily si Sebastian na parang ito ang pinaka-natural na bagay na dapat gawin. And to be honest, she's actually conflicted on what or how she feel about it. Sa totoo lang, gusto niyang nakakakilala at nakakasalamuhan ng anak niyang ibang tao maliban sa kanila. Si Lily ay halos nakatago mula sa mata ng publiko mula nung ito'y ipanganak. Hindi sa sinadya niya, subalit dahil sa magulong mundo na ginagalawan niya, gusto niyang protektahan ng kanyang anak mula sa lahat ng masamang opinyon ng mga tao sa kanya, sa kanila. And while she's glad that her daughter still know how to socialize despite being mostly confined in the comfort of their home, natatakot din siya na baka mapalapit si Lily kay Sebastian na magiging permanenteng presensya nito sa buhay nila. Isang bagay na hinding-hindi niya kayang i-handle. Lalo tuloy tumitindi ang kagustuhan niyang umalis muna ng bansa at bumalik sa London. Ngunit nangako siya sa kanyang Lolo Eliseo na pag-iisipan niya ang mga bagay-bagay. At ang pagpapasya ngayon na maaga sa kanilang bakasyon would defeat its purpose. Muli siyang napabuga ng hininga at ibinuro ang mukha niya sa kanyang palad. She should get herself together. At ratuhin si Sebastian sa pinakasibil na paraan na kaya niya. Kung sa bagay, kanina sa villa, hindi naman to nagpumilit o na lumapit o kausapin siya nang sila lang dalawa. Lily was always present during the enter time of his stay there with them. Pero syempre sa kabila nun, ramdam pa rin niya ang panginginig ng kanyang mga binti at ng kanyang puso na tumatambol sa tuwing tumitingin to sa kanya o lumalapit sa kanya nang hindi sinasadya. At ang pagkukunwari na hindi siya nito naapektuhan ay nakabawas sa nakasanayan niyang pagtitimpi. Kaya siya ay halos nasa bingit ng isang breakdown. Why wouldn't she? Walang nangyari sa araw na yon. Umaasa lang siya na bukas, makaalis na sila sa mapahamak na resort na to. At sa wakas, ay magkaroon ng tunay na bakasyon sa ibang lugar. Mimi, I'm ready to sleep. Ani Lily sa labas ng pinto. Mabilis siyang nag-angat ng tingin at inayos ang sarili bago niya pinagbuksan ng pinto ang anak. Agad na yumakap sa kanya si Lily na noon ay nakapantulog na. Sa likod nito ay si Willa na may talsik pa ng tubig ang damit. Mukhang pinahirapan na naman to ni Lily sa shower. Sige na Willa, ako nang bahala kay Lily. Sabi nito. Agad naman tong tumango bago tuluyang humakbang patungo sa magiging kwarto nito. May 3 kwarto ang villa. Sila ng kanyang anak ay nasa master's bedroom na may balkonaheng nakaharap sa beach. Habang sina Willa at Marco ang matutulog sa 2 mas maliit na kwarto. Sa totoo lang, ang pribadong villa ay mas maganda kaysa sa kanilang orihinal na mga silid. Wala naman kasi yon sa website ng resort noong nag-book siya. At nang bigla siyang tanungin nito kanina, halos 1 linggo pa lang daw mula na maging fully functional ang private villas ng resort, sabi ni Sebastian. At isa talaga sila sa mga unang bisitang umakyupa sa villa. Too bad, in as much as she liked it there, gagawa siya ng paraan para makaalis dito bukas. Saktong sasara na ang pinto ng kwarto nila na magtama ang tingin nila ni Marco na nooy kakatapos lang ng perimeter check. Nakahulugan tong tumitig sa kanya at alam niya lang kung bakit. Aayos na tayo bukas, we have to. Hindi to sumagot, tumango lang bago humakbang sa sarili nitong kwarto. Tuluyan na rin niyang isinara ang pinto bago humakbang patungo sa kama at marahang inihiga si Lily doon. She had a quick hot shower, subalit paglabas niya sa banyo, gising pa rin si Lily. Pinagmamasdan niya ang malaking glass door at window na nakaharap sa balcony. Mula doon, kitang-kita niya ang madilim na tahimik na dagat
at ang kalangitan sa gabi na puno ng mga bituin. "Mimi, let's go watch the star outside," anang anak niya at muling umupo sa kama. "Mapapanood natin to mula rito, Lily. Hindi ka na kailangang pumunta." "I say goodnight to Kuya Mimi," sabi pa ng anak niya at tumayo na sa kama at nagpakarga. Wala na siyang nagawa kundi pagbigyan ng anak. Kung sa bagay, matagal-tagal na ring hindi nila nagagawa yung mag-ina, ang mag-stargazing at mag-goodnight kay Baby Tudor. Hindi niya itinago kay Lily na may kapatid to, an older brother. She just told her na naging isa si Baby Tudor sa mga bituin sa langit at binabantayan sila. Noong nasa London pa sila, madalas to mag-goodnight kay Baby Tudor habang nakatingin sa mga bituin. Too bad, masyado siyang abala nang umuwi sila sa maskeng yun. Unti-unti na rin nilang nagagawa mag-ina. Ngunit, natutuwa siyang nagkaroon sila ng pagkakataong gawin tumuli ngayong gabi. Kinuha niyang isang tassel blanket at ibinalot ang kanyang katawan at si Lily bago sila tahimik na lumabas ng balkonahe, pababa sa dalampasigan. Pasado 10:00 na ng gabi at maliban sa bahagyang ingay na nagmumula sa bar sa di kalayuan, medyo payapa ang baybayin. Sa sandali magkaroon sila ng perpektong tanawin ng kalangitan sa gabi. Umupo na sila mag-ina sa buhanginan. "Kuya Teo, how are you?" Umpisa ni Lily habang nakatingala sa langit. "Lumangoy ako kasama sa Uncle Seb ngayon. Nakakatawa siya. Nakipaglaro ka rin ba sa mga Little Star friend mo, Kuya Teo?" Nagpatuloy si Lily at nagkwento tungkol sa mga ginawa nito buong araw. Maya-maya pa, humikab ito at yumakap sa kanya. Muling ibinuro ang mukha sa kanyang balikat. "Good night, Kuya Teo," sabi ni Mimi. "Dito na lang daw kami magstay. Good night ulit sa'yo bukas." Ani pa nito bago muling humikab at tuluyang ipinikit ang mga mata. Napangiti siya at masinigpitan ang yakap kay Lily nang umihip ang malamig na hangin sa gabi. After a few moments, tumingala siya sa langit at hinayaan ang sarili na malunod sa paghanga. Binalot siya ng kapayapaan sa isang iglap at napangiti siya. Sa kabila ng panloob na kaguluhan na kailangan niyang harapin sa buong araw, masaya siya na matatapos pa rin ang araw na yun na mapayapa. "Maririnig ba tayo ng baby natin dito?" Anang pamayor na tinig sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, nakita niya si Sebastian na ilang hakbang lang ang layo sa kanila mag-ina. "Kanina ka pa?" tanong niya rito. Ngumiti ito at naglakad palapit. "Nasa bar ako kanina. Pumunta agad ako rito na makita ko kayong nakaupo dito ni Lily." Anito at tumingin sa langit bago tahimik na umupo sa tabi nila mag-ina. Tatakbo na sana siya, pero sa posisyon nila mag-ina, mukhang imposible. Maya-maya pa, muli itong bumaling sa kanya. "Your daughter is adorable. Thank you for allowing me to know her." Tumangutango lang si Amber at muling itinuon ang mga mata sa langit. Natahimik siya saglit. Nag-iisip na sana siya umalis. Ngunit tila natigil siya doon, naghihintay para sa isang bagay na hindi niya alam. Maya-maya pa nagsalita si Sebastian. "Hi, Tudor Smith. Pwede ba din kitang tawagin Teo? I am your daddy. I'm sorry kung hindi tayo nagkita. I'm sorry that I didn't know about you. May mga bagay na lagi kong pinagsisisihan. Pero mahal kita, anak. Always." Biglang bumigat ang puso ni Amber. Nalunod siya sa sakit ng pagkawala ng kanilang anak at sa marami pang bagay na nawala sa kanila sa nakalipas na panahon. Somehow, she felt his pain more than she heard it. At muling nahiling niya na sana, iba na lang ang sitwasyon. Na sana hindi na nangyari ang mga nangyari sa pagitan nila ni Sebastian. Na sana maayos pa rin sila. Na sana ganun pa rin kadaling mahalin nilang isa't isa. Na sana, napakaraming sana kaya lang. Bumaling si Sebastian sa kanya. His eyes were shining with tears. Tumulo rin ang luha niya. Nang abutin nito ang pisngi niya at marahang pinunasan ng kanyang luha. Hindi siya tumanggi. Kapasihan mang matatawag, pero itong kaginhawaan na inaasam niya sa nakalipas na 3 taon. "I'm so sorry, Amber.
I wish I could have done things different for us. Para sa baby natin. Pero, tumigil to at hinawakan ang mukha niya. At hindi niya iniwas ang tingin. Alam niya marami pa tong gustong sabihin. Pero minsan kapag sobra na ang sakit, hindi sapat ang mga salita. Kaya naman nagkatitigan lang sila na mahabang oras. Habang pumapatak ang kanilang mga luha sa lahat ng bagay na mayroon sila noon. Ngunit wala na. Mga bagay na dati nilang pinapahalagahan. Ngunit ngayon inasira. Mga bagay na dati nilang hawak na malapit sa kanilang mga puso. Ngunit nagdulot sa kanila ng labis na sakit. And just like that, lahat na mabibigat na emosyong nararamdaman niya noon, para kay Sebastian, ay naalis sa isang iglap. Siguro yun ang kailangan niya. Higit pa sa mga salita nito. Kailangan niya ang mga luha nito. Luha para sa anak na pareho nilang nawala. Kailangan niya makita ang mga luha nito sa pagsisisi. You deserve so much more, Amber. Isang bagay na hindi kailanman maaari maging isang sirang lalaking tulad ko. Anito, bago binawi ang kamay nito. His words pain her more. Hindi niya alam kung ano nangyari dito matapos itong malaman ang nangyari kay Baby Tudor. Ngunit, mas mukhang ibang lalaki ngayon si Sebastian kaysa sa huling pagkakataong nakita niya to. Doon ba nanggagaling ang mga sinabi nito? Ilang sandali pa tumayo na to. Sa tingin ko, kailangan mo nang bumalik ngayon sa kwarto mo. Malamig na. Baka magkasakit si Lily. Let me carry her for you. Sabi nito, bago yumuko at binuhat si Lily mula sa bisig niya. Muli hindi siya tumanggi. Tinagmasdan niya ang pag-ikot ng kamay ni Lily sa likod ni Sebastian bago ilagay ang mukha sa balikat nito na parang maraming beses na nilang ginawa yon. At napangiti siya sa kanyang nakikita. Umeko sa isip niya ang mga sinabi ni Lolo Eliseo na ang pagpapatawad sa isang tao ay isang pagpipilian. Maybe, just maybe she thought. Nang tuluyan siya makatayo, tahimik silang naglakad pabalik sa balkoni ng private ni Villa. Ibinalik niya si Lily sa kanyang mga bisig na nasa mismong pinto na sila. Stay, Amber. Hindi mo na kailangan mabothered sa presensya ko. Aalis ako dito bukas ng umaga. Ani Sebastian. Pilit nang umiti bago tuluyang naglakad palayo. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso at bago pa man makalayo, tinawag niya to. Sebastian. Agad naman tong pimihit paharap sa kanya. Tonight, napagdesisyonan kong patawarin ka sa lahat. Pababayaan ko ng pasanin. Nakakapagod kasi. Dapat ikaw din. Ilang for a while, nakatitig lang to sa kanya at bumungad ang mga mata nito sa paggalito. Maya-maya pa ngumiti ito. Thank you, Amber. That means so much. Anito bago tuluyang naglakad palayo. Sa kabilang banda, sigurado ka bang hindi mo kailangan ng tulong ko? Bakit hindi tayo lahat pumunta? Sabi mo hindi naman kalayuan dito. Ani Marco sa kanya. Nakakunot ang noo habang nakasilip sa kanya mula sa labas ng driver's seat. Kaya ko na to, Marco. Please, don't baby me. Alam kong inutusan ka ng aking lolo na bantayan kaming dalawa ni Lily sa lahat ng oras. Ngunit gusto kong bisitahin si Lila Mati na mag-isa sa ngayon. Saka ko nalang ipapakilala si Lily sa kanya. May 2 araw pa tayong natitira sa bakasyong to. Besides, what could happen? Aniya. Nagkibit balikat bago tuluyang binuhay ang makina ng sasakyan. Muli siyang nagbilin kay Marco ng mga dapat gawin habang wala siya. Lily was having her afternoon nap. Alam niyang hahanapin siya nito pag nagising to. Puro alanganing tango lang ang sinasagot ni Marco sa mga sinasabi niya. Hindi niya tuloy alam kung matatawa siya o hindi. Chill, Marco. I promise. I'll be back a few hours. Aniya rito. Bakit hindi mo tawagan si Marie? Sigurado ako namimiss ka na nun. Tudyo pa bago tuluyang pina-under ang sasakyan. Napahalakhak si Amber na makita niya mula sa side mirror ang pagpula ng mukha ni Marco. Siguro tama talagang hula niya. May nangyayari talaga sa pagitan ni Marco at Marie. Napansin niya yun mula na magbalik ang dalawa mula sa magkahiwalay na bakasyon ng mga to sa San Gabriel. But she won't be noisy about it.
Hihintayin niya magsabi ang mga to sa kanya. Na makalabas si Amber sa resort, nag-concentrate siya sa pagdadrive. It feels liberating to drive on that part of the country. Bukod kasi sa magandang tanawin na nakapaligid sa kanya, maayos ang kalsada at higit sa lahat, walang traffic. Maraming pinagbago ang lugar, subalit ang pamilyar na likuan patungo sa Sitio Tepang ay naroon pa rin. Halos kalahating oras ang naging biyahe niya bago makarating sa kanyang destinasyon. Naroon pa rin ang pamilyar na mga puno ng nyog. Subalit imbes na bungalow na bahay lang ni Mati ang naroon, mayroon na rin 5 bahay na pang nagkalat sa paligid ng bahay ng matanda. At natutuwa siyang sa wakas ay may mga kapitbahay ang matandang babae na magbabantay rito. Binagtas niya ang pamilyar na daan patungo mismo sa tapat ng bahay ng matanda at itinigil sa tapat niyon ang kanyang sasakyan. Sakto naman na dumaan ang isang lalaki na may nakasampay na lambat sa balikat nito. Mabilis niyang ibinaba ang bintana ng kotse niya. "Manong, pwede po magtanong?" Huminto ang lalaki at tumitig sa kanya. "Ne, kilala kita." Namamanghang sabi nito. Kumurap siya. "Po?" Subalit imbes na sumagot, "Oy mga kapitbahay, may bisita tayo!" Sigaw ng lalaki sa mga kapitbahay nito. Agad naman nagsilabasan ng ilang mga tao sa mga bahay na naroon. Sa isang iglap, napalibutan pa na 8 taong kanyang sasakyan. Napilitan tuloy siyang lumabas ng kotse niya upang makausap ang mga to na maayos. Ang mga tao, lalo na ang mga matatanda at mga katutubong nagsasalita. Alam niyang nagtatanong ang mga ito sa kanya, but she cannot understand anything they were saying. And finally, one teenager girl joined the crowd. "Marunong ka magtagalog?" Tanong niya agad sa dalagita. Agad tong tumango. "Bibisitahin ko lang si Lila Mati." Sapsapulin na kanon ni Lila Mati. Hinahanap daw niya si Lila Mati. Sabi ng dalagita sa mga kasama nito. Natahimik ang karamihan sa isang iglap. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang makahulugang tingin ng mga ito. Ngunit bago pa man siya makapagtanong muli sa dalaga, may tumawag sa pangalan niya. "Amber!" Anang pamayor na tinig. Mabilis siyang lumingon at nakita niya si Sebastian na nakatayo ilang metro lang ang layo sa kanya. Tanging cargo shorts lang ang suot nito at bilad na bilad to sa madla ang namamawis itong katawan. Bitbit nito sa magkabilang kamay ang 2 bunga ng nyog. 3 araw na mula nung huli niya itong makita. Tinutuon nitong sinabi nito noong huli silang mag-usap. Umalis si Sebastian sa resort at hindi na nagpakita pa sa kanila mag-ina na siyang nagpapaisip sa kanya. "Anong ginagawa mo dito?" she asked. Ngumiti ito na matamis bago naglakad palapit. "Dito na ako mananatili." Anito sa kanya. Well, should be dumb. Dahil maaari pa siya magtanong ng isa pang tanong. Pero bumuhos na ang malakas na ulan. Sa kabilang banda, halos 1 taon nang wala si Nanay Miss Amber. Mula ko madulas to sa daan, 6 na buwan matapos niya kayo makilala ni Sir Sebastian. Nahirapan na to magkikilos dito. Doon nag-umpisang tuloy ang panghihina ng katawan ni Lila Mati. Kaya salitan kaming lahat dito sa pag-aalaga sa kanya. Alam mo po noong huling gabi niya, maaga pa siya natulog nun eh. Nagbidin pa na gusto niya ng dinengdeng na ulam kinabukasan. Kaya lang hindi na siya nagising. Siguro namimiss niya talagang tatay kaya ganun. Kwento ni Tasing ang buonsong anak ni Lila Mati. Asawa nito si Manolo, ang lalaking mangingisda na unang sumalubong sa kanya kanina. Anak din nito ang dalagita na pinagtanungan niya kanina, si Minette. Napabuntong hininga siya habang binubuklat ang mga pahina ng album na inabot sa kanya ni Tasing nung una silang pumasok sa pamilyar na bungalow na iyon ni Lila Mati. Hindi niya napigilan na maiyak na makita ang mga pictures na matanda at ng pamilya nito. Kung ang pagbabasihan niya ay ang mga wheelchair kung saan nakaupo si Lila Mati sa pictures, malamang kuha ang mga litrato ng nakaraang ilang taon na nabaldado ang matanda. At kahit pa nalulungkot siya na hindi man lang niya naabutan ng buhay ang matanda sa pagbisita niya ngayon, masaya pa rin siya na hindi pumanaw si Lila Mati na nag-iisa.
Lila Mati was surrounded by her loved ones when she passed, at yun mismo ang nagdulot ng ginhawa sa kanya. Nag-angat si Amber ng tingin at ipinagala ang tingin sa kabuuan ng bungalow. Bukod sa may grills na ang mga bintana at mas maayos na ang bubong ng bahay, ganun pa rin ang itsura ng bahay mula sa paraan ng pagkakaalala niya rito. Mayroong na ring maliit na ref sa kusina at solar panel breaker sa dingding malapit doon, which got her to thinking. Mabuti lumipat din kayo rito para makasama si Lila Mati. Sigurado tuwang-tuwa to noong sinabi niyong lilipat na kayo dito, malapit sa kanya. Umiling si Tasing. Si Sir Sebastian po ang nagpalipat sa amin dito, Miss Amber. Ito po ang gumastos sa lahat. Mula po sa pagtatay ng bahay namin, hanggang sa pagpapailaw po dito sa amin. Kumurap siya, at sakto namang narinig niya ang paghalakahak ni Sebastian sa may likod bahay. Kasama nito roon si Manolo. Marahil binubuksan ng niyog na nakuha nito kanina bago bumuhos ang ulan. Hindi niya tuloy napigilan ang mapabaling sa binata sa likod bahay. Nasuya pa niya si Sebastian na nakikipag-usap pa rin kay Manolo habang hawak nito ang isang niyog sa kamay nito. Dumating si Sir Sebastian dito nang nakasaklay. Ang sabi nito na aksidente ito. Nang tanongin ni nanay kung nasaan ka, hindi sumasagot si Sir Sebastian. Basta ang sabi nito, makikituloy daw muna siya rito. Dito ito tumira kasama ni nanay habang pinapaayos niya mga bahay namin. Sa dalampasigan din to naglalakad sa umaga at sa hapon hanggang sa muli ito makalakad. Mula noon, panay-panay ng bisita niya rito kapag may oras si Sir Sebastian. Kinuha pa nga nitong tauhan ng iba kong pinsan sa resort na eh. Alam mo, Miss Amber, napakalaki taga ng ipinagbago ng buhay namin mula na makilala namin si Sir Sebastian. Ani Tasing. Sunod nitong ikinuwento ang tungkol sa pagnininong ni Sebastian sa mga anak ng pinsan nito at kung paano nabigyan ng scholarships ng ibang mga bata sa sityo. Hindi rin daw nakakalimot si Sebastian sa pagbibigay ng regalo sa sityo tuwing Pasko at Bagong Taon. Puri-papuri si Tasing kay Sebastian at hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Kung sabagay, dati pa niyang alam na iba si Sebastian sa ama nito. May puso itong tumulong sa mga taong nangangailangan. Pero, naputo ng pag-iisip niya nang biglang pumasok sa bahay si Sebastian. Bit-bit nitong isang niyog na tapyasan ng isang dulo. Agad na nagtama ang mga mata nila. Napatayo rin siya ng di oras. Si Tasing naman, mabilis nagpaalam bago dinaluhan ng asawa nito sa likod bahay. Hearing the stories of Tasing and looking at Sebastian now, ibang liwanag ang nakikita niya ngayon. Tiyak na naging isang nagbagong tao si Sebastian. Para tong nakahanap ng isang pamilya dito. Ang tanggap ito sa kung sino to na walang tanong-tanong. Fresh buko juice? Alok ni Sebastian sa kanya bago inilapag sa lamesa na nasa harap niya ang buko. Kumurap siya at mabilis na hinamig ang sarili. Yes, please. He smiled and took a glass from the cupboard bago nito maingat na isinalin doon ng sabaw ng niyog. Inabot nito ang baso sa kanya. Thank you. Matipid niyang sabi bago marahang uminom doon. The juice was sweet and refreshing. Matagal na siyang hindi nakakatikim ng buko juice na mula mismo sa bunga niyon. Wala naman kasing puno ng nyog sa London. And she must say, she really missed the experience. Nang makalahati niya ang laman ng baso, inilapag niya yon sa lamesa. Doon niya napansin na nakatitig lang si Sebastian sa kanya. Bakit? Ani yan nang mailang siya. Nothing. Tipid nitong sabi bago kinuha ang baso niya at iniinom ang tira niyang juice. Bottoms up. Ani to at ngumiti bago naglakad patungo sa lababo. Pinagmasdan niya ang paghuhugas ito ng plastic cup. Anong ginagawa mo dito, Amber? Tanong ni Sebastian maya-maya habang inilalagay pabalik sa cupboard ang baso. Napangiti siya nang pumasok sa isip niya ang isang nakakatawang alaala noong nakalipas sa mga taon tungkol sa pagtuturo niya rito kung paano maghugas ng pinggan. Mukhang pwede ka pa rin mag-apply ng dishwasher sa hotel niyo. Pabirong sabi niya, imbes na sagutin ang tanong nito. I have a great mentor. Sagot nito at kumindat pa.
Magsasalita pa sana siya, subalit biglang kumulog at kumidlat. Kasunod niyon, ang lalong paglakas ng buhos ng ulan. Mabilis na nagsara ang mga bintana at pinto si Sebastian. "Just stay here. I just take a quick shower." Once alone, sabik niyang pinagmasdan ang malakas na buhos ng ulan sa labas sa mga nakasarang bintana. Parang may bagyo. Kung sabagay, for the last few days that they were there vacationing, ni minsan hindi nagmintis ang pag-ulan tuwing hapon at tumigil lang yon pagkatapos ng ilang oras. Sakto sa paglabas ng buwan sa langit, but the rain that afternoon was different. Masipag yun sa pagbagsak at tila walang planong tumigil. At kahit na anong gawin niya, hindi niya mapigilan ang mag-alala. Idagdag pa na dahil sa lakas ng buhos ng ulan, dumilim na ang paligid kahit na ilang minuto lang matapos mag-alas 5 ng hapon. At nag-aalala siya na kapag hindi titigil ang malakas na ulan, she will be stuck there, again, kasama si Sebastian. She groaned inwardly and started to piece. Mukhang sablay talaga ang plano niya pagpunta rito. She was thinking of her baby. Sigurado gising ng anak niya at hinahanap siya. At malamang na nababalo si Marco sa paghahanap sa kanya. OMG! Mabilis niyang kinuhang kanyang cellphone sa bag at nagsimulang i-dial ang number ni Marco. Pero hindi natuloy ang tawag niya. When she checked, halos isang bar na lang ang signal na nakukuha ng network niya roon. Nangihina na siyang napaupo sa bamboo sofa sa sala. Frustration slowly washing over her. Sakto namang lumabas si Sebastian mula sa banyo. Malinis na to. Nakapagpalit na rin ng kamisita at shorts. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at agad niya tong nilapitan. "Kailangan ko nang bumalik sa resort. Ano rito? Hindi ka makakaalis hanggat hindi tumitigil ang ulan, Amber. Delikado sa daan." Casual niya sabi nito. "Pero hindi ako pwedeng manatili dito. Hahanapin ako ni Lily." Ngunit sa sandaling sinabi niyang huling salita, muling kumuhit ang kidlat sa kalangitan na sinundan ng pagdagongdong na malakas na kulog. Shaking the walls of the house, napasigaw si Amber sa gulat. Wala sa sarili rin siyang napakapit sa braso ni Sebastian. It took a couple of seconds para ma-realize niya ang kanyang ginawa. Napakurap siya at sinalubong ang nakakatuwang tingin ni Sebastian. Agad niya tong binitawan at alanganing umupo sa upuan na nasa hapag. She was composing and cursing herself at the same time. Ilang kapesehan pa ba ang gagawin niya? She asked herself. O ang totoong tanong, ilang kapesehan pa ba ang gagawin niya habang nakukulong siya sa maliit na bahay kasama si Sebastian? Napabuga na siya ng hininga. "Maghintay ka lang, Amber," malumanay na sabi ni Sebastian sa kanya. Nagtungo ulit sa cupboard at kumuha ng 2 mugs doon. "Kapag tumigil ng ulan, ako mismo maghahalid sa iyo pabalik sa resort." "E paano pag di tumigil ang ulan?" Lumingon sa kanya si Sebastian at inilagay ang mga mugs sa harapan niya. "Let's decide what to do when that happens, shall we? Pero sa ngayon, magkape muna tayo." Anito at kumindat pa bago kinuhang coffee maker.